Magandang umaga mga bata! Naririto na namang muli ang inyong Teacher Wen para kayo ay gabayan at turuan at bigyan ng bagong kaalaman. Ngayong umaga, ang ituturo ko sa inyo ay ang pangalang pamilang at pangalang di pamilang. Mula ito sa ating aralin ng Mother Tongue para sa Quarter 1, Week 2. Ito ay hango sa ating Pivot Module Version 2. Pero ano nga ba ang pangalang pamilang? Ang pangalang pamilang o count nouns ay mga pangalang nabibilang ng isa-isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang bag, lapis, baso, at plato. Ano naman ang mga pangalang di pamilang? Ang pangalang di pamilang o mass nouns ay mga pangalang hindi nabibilang ng isa-isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang bigas, paminta, juice, gatas, at tubig. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain sa pagkatuto, may babasahin akong isang teksto at gusto kong sagutan nyo ang mga sumusunod na tanong pagkatapos nito. Ang aking tekstong babasahin, ang araw ng pamimili. Ito ay kwentong isinulat ni Ria P. Mateo. Araw ng pamimili. Sabado ng umaga, bago mamalengke, pumunta muna si Nanay Cora sa kusina upang maglista ng mga kailangang bilhin. Inay, ano po ang inyong ginagawa? Tanong ni Lorna. Tinitingnan ko kung ano ang mga dapat kong bilhin sa palengke. Halika, tulungan mo akong maglista ng mga dapat kong bilhin. Paanyaya ni Nanay Cora. Sige po, tugon ni Lorna. Ibinigay niya ang papel at ballpen kay Lorna. Inay, narito po ang listahan ng mga dapat niyong bilhin sa palengke, wika ni Lorna. Pagkaabot ni Lorna ng listahan, ay binasa ito ni Nanay Cora. Narito ang mga salitang isinulat ni Lorna sa listahan ni Nanay Cora. Asukal, shampoo, asin, mantika, sabon. Gatas, bawang, longganisa, toothpaste. Kape, bigas, itlog, conditioner. Toyo, sibuyas, corned beef, at alkohol. Matapos ito, nagtungo na si Nanay Cora sa palengke. Ngayon, isa-isahin natin ang listahan na pipiliin ni Nanay Cora. Ilagay natin sa tamang hanay ang mga inilistang bibilhin ng mag-ina sa kwento. Ang una ay ang mga pangalang nabibilang. Ang ikalawa naman ay mga pangalang hindi nabibilang. Tingnan natin ang mga salita sa hindi nabibilang. Asukal, shampoo, asin, mantika, sabon, gatas, longganisa, toothpaste, bigas, conditioner, alcohol, kape, corned beef, at toyo. Itong mga bagay na ito o itong mga pangalang ito ay mga pangalang hindi nabibilang. Ibig sabihin, hindi natin sila kayang bilangin isa-isa. Ito ay inilalagay pa sa isang lagayan o kaya naman sa isang garapon, kaya naman sa isang plastic para ito ay mabilang. Halimbawa, kagaya ng asukal, hindi natin pwedeng bilangin ng isa-isa ang asukal. Ito ay nilalagay sa isang lagayan at ito ay kinikilo o tinitimbang. Kagaya din ng shampoo.
ng asin, paminta, sabon at lahat ng mga nakasulat na mga pangalang hindi nabibilang. Ngayon naman, tingnan natin ang mga pangalang nabibilang. Ang ibig sabihin nito, ang mga pangalang kayang bilangin isa-isa. Halimbawa, bawang. Pwede tayong bumili ng isang bawang. Sibuyas at itlog. Maliwanag ba yon mga bata? Ngayon naman mga bata, subukin natin ang inyong galing sa pagsagot sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang P kung ang salita ay pangalang pamilang. Ang ibig sabihin nito, ito ay mga salita na nabibilang isa-isa. At DP kung ang pangalan ay di pamilang. Ang ibig sabihin nito, ito ang mga pangalang hindi pwedeng bilangin ng isa-isa. Sige nga mga bata, tingnan natin isa-isa. Sagutan natin. Unang bilang, ketchup. D-P. Pangalawang bilang, itlog. P-P. Ikatatlong bilang, harina. D-P. Ikaapat na bilang, karne. D-P. Ikalimang bilang, bahay. P-P. Ika-6 na bilang, suka. D-P. 7 bilang, P-P. Ika-8 bilang, P-P. Ika-9 na bilang, D-P. Ika-10 bilang, D-P. Ika-11, tubig. D-P. Ika-12 bilang, guyabano. P-P. Ika-13, patis. D-P. Ika-14, palay. D-P. Pansit. Para sa huling bilang, D-P. Nakuha niyo ba mga bata? Kung ganon, magaling! Ngayon naman mga bata, subukin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang mga sumusunod na pangalan. Isulat ang mga ito sa angkop na kahon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Alin kaya sa mga ito o sa mga pangalang ito ang mga pangalang nabibilang at pangalang di nabibilang? Ang letrang A kaya, mantika. Ito ba ay nabibilang o di nabibilang? Tingnan nga natin. Tama, hindi nabibilang. Ikalawa o ang letrang B, saan kaya natin to ilalagay? Mantikilya? Tama, sa mga pangalang hindi nabibilang. Ang letrang C kaya, asukal, nabibilang kaya ito? Tama, ito ay hindi nabibilang. Ang letrang D kaya, nabibilang kaya ito? Tingnan nga natin. Tama, hindi rin ito nabibilang. Ang letrang I kaya, ang palay, nabibilang kaya ito? Tama, ito ay nabibilang sa hindi nabibilang na pangalan. Ang letrang F kaya, itlog, nabibilang kaya ito? Tama, ito ay pangalang nabibilang. Ang letrang G kaya, juice, nabibilang ba ang juice? Tama, ito ay nasa hindi nabibilang. Ang letrang H kaya, sibuyas,
Nabibilang. Ang upuan. Para sa letrang I. Nabibilang. Ang letrang J, papel. Nabibilang. Ang letrang L kaya, plato. Nabibilang ba ito ng isa-isa? Nabibilang. At ang huli, ang letrang M, lapis. Nabibilang ba ito isa-isa? Nabibilang. Magaling mga bata. Ngayon, sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad na pangungusap at mali naman kung hindi ito wasto. Isulat muli ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ang papaya ay isang pangalan na maaari nating mabilang. Ito ba ay tama o mali? Siyempre, tama! Ikalawang bilang, ang sinigang ay isang halimbawa ng pangalang di pamilang. Ito ba ay tama o mali? Siyempre, tama! Ikatlong bilang, ang mga itlog ng aming inahing manok ay hindi nabibilang. Ito ba ay tama o mali? Siyempre, mali dahil nabibilang ang mga itlog ng inahing manok. Ikatlong bilang, ang balahibo ng aming alagang pusa ay hindi nabibilang. Ito ba ay tama o mali? Tama! At ang ikalimang bilang, ang mga damo sa aming hardin ay maaari mong mabilang. Ito ba ay tama o mali? Siyempre, mali! Dahil hindi naman natin kayang bilangin ng mga damo. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto, bilang 5, basahing mabuti ang pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ano ang tawag sa pangalang kaya mong bilangin? Ito ba ay letrang A pamilang? Letrang B di pamilang? Letrang C pandiwa? O letrang D pang-uri? Ang tamang sagot? Pamilang, letrang A. Para sa ikalawang bilang, naglagay ng isang basong gatas si Gabriel sa mesa. Ano ang pangalang di nabibilang? Ito ba ay letrang A, mesa? Letrang B, naglagay? Letrang C, isang basong gatas? O letrang D, Gabriel? Ang tamang sagot? Letrang C, isang basong gatas. Dahil ang gatas ay hindi nabibilang. Ikatlong bilang, alin sa sumusunod ang pangalang hindi pamilang? Letrang A, salamin? Letrang B, gunting? Letrang C, asukal? O letrang D, lapis? Ang tamang sagot? Asukal. Ika-4 na bilang, ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangalang pamilang maliban lamang sa isa. Letrang A, bayabas? Letrang B, mansanas? Letrang C, palay? O letrang D, saging? Ang tamang sagot? Letrang C, palay. Ika-5 bilang, ang isang bote ng suka ay halimbawa ng pangalang ano? Letrang A, pamilang? Letrang B, di pamilang? Letrang C, pantangi? O letrang D, pambalana? Ang tamang sagot? Letrang B, di pamilang.
dahil hindi naman natin nabibilang ang suka. Kailangan pa natin itong ilagay sa bote para ito ay mabilang. Tandaan mga bata, ang pangalang pamilang o count nouns ay mga pangalang nabibilang ng isa-isa. Samantalang ang pangalang di pamilang o mass nouns ay mga pangalang hindi nabibilang ng isa-isa. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at panonood. Sana ay may natutuhan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!